Bagnet, isa sa mga pagkaing maituturing na pride ng vegan. Tila simple man ang pagluluto nito, mabusisi at kailangang paglaanan ng oras upang makuha ang tamang lutong, timpla at lasa. At kung masarap na bagnet lang din ang hanap natin, nandyan ang nag-iisang Bagnet King. At tulad ng iconic na bagnet na kanyang ginagawa, pinasarap din ng panahon ang kwento ng kanyang tagumpay. Pinaghirapan, tinutukan at talaga namang pinaglaanan ng pagmamahal. Ating kilalanin ang mapusong kwento ni Mauro Calo Corrales, aka Bagnet King, dito sa Cayetano Inspiring Accounts. Magandang gabi po sa inyong lahat. Kami nasa Vegan Plaza Hotel. Kasama ko po ang tinaguriang Bagnet King sa buong Pilipinas, sa Mangkalo. Magandang gabi po. Magandang gabi nito. Kumusta po kayo? Okay lang, Tito Boy. Bakit napakasarap po ng bagnet dito sa vegan? At bakit napakasarap ng inyong bagnet po? Kasi puro fresh ang linuluto namin, sir, at saka karamihan puro liempo ang linuluto namin sa Narvacan. So ibig sabihin po, Mangkalo, sa bagnet, merong mga bagnet na hindi lahat liempo. Meron, sir. Meron, Tito. Mga anong bahagi ng... Yung pork chop, Tito Boy, pwede ring lutuin at saka yung hita sa likod. Pero kayo, ang inyong ginagamit ay lahat liempo. Liempo. Paano niyo ho ginagawa ang bagnet? Yung paggawa ng bagnet, Tito Boy, kasi yung sa akin, pag punong-puno yung kawa ko, ang finished product nun, more or less 50 kilos na. Pero 3 hours lulutuin yun. Isang kawa ho, 50 kilos talaga? More or less 50 kilos ang finished product nun. Tapos, mga 3 oras. 3 oras. So, anong mga sangkap na gamit niyo po pag niluluto niyo po yung inyong bagnet? Wala pong sangkap. Basta mantika at saka tubig lang yung pinanluluto namin. Mantika na nanggagaling na rin doon sa... O may Yung ginagamit po kayo na karagdagang Cooking mantika? oil, Cooking Tito oil. Boy. Okay. Pagkatapos, nagmamantika na rin kasi yung sariling katawan ng baboy, Tito. Kaya dumadami yung mantika. Oo. Mangkalo, pero bakit wala ho kayong sangkap na ginagamit ng mga, ibig sabihin, pampalasa o kaya... bakit wala ho kayong ginagamit? Masisira kasi yung mantika, Tito Boy, pagkuhan. Linagyan mo ng asin, linagyan mo ng betsin. Yung pinanluluto. Okay. Kasi yung mantika na ipinoproduce na rin ng meat ay nakakatulong na maluto. At saka, yun na rin ang isang nagpapasarap doon sa bagnet kasi wala talagang ingredients yung bagnet, Tito Boy. Ibig sabihin, puro ang mantika. Puro. So, 3 oras ho yun. 3 oras. Pagkatapos, Pagdating ng 3 oras, tapos na yon, luto na yon. so bali Mangkalong, sinasabi niyo po sa amin ay wala hong sikreto itong napakasarap na bagnet ninyo. Wala pong sekreto yun, Tito Boy. Wala ho itong dasal, wala ho Wala ho. itong bulong. wala lang. Talagang diretso ho Diretso ito. lang. Paano niyo ho natutunan ito? Kasi noon, marami na yung matatanda na nauna nagkate sa Narvacan. Ang tawag dati sa Narvacan yung Chicharon. Pero unang sumikat ang bagnet na pangalan dito sa Bigang, kaya pati kami, nakijoin na rin sa bagnet na Mula pangalan. sa pagiging chicharon sa Chicharon. Narvacan, dahil nga mainit na sa vegan na bagnet, Bagnet. abay nakibagnet na rin. Bagnet na rin. Pero walang pagkakaiba ho yung chicharon ng Narvacan at saka yung bagnet dito sa vegan. Wala rin, Tito Boy. Pahalos parang ganun lang. Pero dito lang kasi sa Bigan, parang mas mataba yung sa kanila. Hindi katulad sa amin na Mas malaman. mas malaman. Yun ang pagkakaiba. Oo, Tito Boy. Okay, sa isang araw, Mangkalo, gaano karami ang inyong nagagawang bagnet? Basta sa weekdays, Tito Boy, more or less 100 kilos ang binibenta kong bagnet. Ang dami. Oo. Ano ho yan? Pinupuntahan lamang doon sa inyong tindahan? Kayo ho ba'y may restaurant? Wala, Tito Boy. Ano lang? Sa palengke lang, Tito Boy. Doon humahango ang mga tao. Oo, Tito Boy. Sino-sino ang bumibili po ng Mga inyong... suki namin, Tito Boy. At saka marami rin mga bakasyonista. May galing ng Norte, galing rin ng Bigan, galing ng Abra. Dumadaan doon kasi sa tabi lang kami ng kalsada yung palengke namin, Tito Boy. At saka may mga bumibili po ba na nagre-resell? Meron, Tito Boy. Di ho ba? Parang Oo. kukuha ho sa inyo tapos i-resell ho nila sa kanilang mga
tindahan o di kaya sa kanyang mga restaurant? Kahit sa Manila, Tito Boy, merong kumukuha sa amin. Meron. Pinapadala namin. Oo, meron. So, ganun karami ang inyong ipinuproduce sa bawat araw? Oo, Tito Boy. Oo. Ano ang nagawa po ng negosyong ito sa inyong buhay? Kwan, Tito Boy, nung maliliit pa yung mga anak ko, kung tutusin, wala man lang akong maibili ng pagkain ng mga anak ko, panggatas ng anak ko. Hanggang sa, kasi buy and sell lang negosyo natin, Tito Boy, mga palay, mais, ganun lang noon. Seasonal naman. Kaya kung minsan walang pera. Pero nung nagnegosyo na kami ng ganito, kahit papano, nakapagpatayo na ako ng bahay, nakakabili na ako ng sasakyan na cash basis. Ganun, Tito Boy. Hindi hulugan, cash basis. Ano ho yung mga challenges nung kayo nag-uumpisa? Ano ho yung mga problema na pinagdaanan niyo po nung nag-uumpisa ang inyong negosyo? Nasubukan naming hindi nagbenta ng baboy ng 4 na buwan, Tito Boy, kasi nalubog na sa utang at saka marami na rin kasi kaming pautang na hindi nasisingil. Kaya pati kami, nalubog na kami sa utang. Kaya tumigil kami ng 4 months. Anong ibig sabihin po ng nalubog sa utang? Kayo umuutang para sa kapital ng inyong negosyo? Oo, Tito Boy. Oo, tapos nagpapautang din ho kayo para maubos yung inyong paninda. Yung paninda. So dumating ho doon. Talagang ganun, Tito Boy. Paano ho nyo nalampasan yun? Pinahiram ako ng pera ng mga kapatid ko, Tito Boy. Pagka bumalik ako, Okay. ayun na. Nung bumalik ako, dire-diretso na. Kumusta naman ho ngayon ang Corales Meat Shop? Kahit papaano, Tito Boy, nakakapasyal na rin tayo sa ibang bansa. Saan-saan po, Mang Kalo? Nagaling na ako ng Singapore, Thailand, galing na rin ako ng UAE, galing na rin ako ng Canada. Ano ho ito? Pagdalaw, turista lamang. Kasi turista lang, Tito Boy. Ang saya, oho. Para naman makapag-travel, para naman Habang nakakalakad pa na. Tama. Alam mo, tama ho yun. Aanhin naman ho ang pera kung hindi magagamit ng maayos. Pero napakaganda kasi naghahanap buhay, pagod, pero nag-i-enjoy ho kayo sa inyong negosyo. Pero ang nakakatuwa ay nagagamit niyo po ng maayos ngayon. Nai-enjoy niyo po. Can you imagine you've gone to other countries, now US, Canada, SG, at marami pang iba. Nakakatuwa po. Imbitahan niyo po ang lahat ng ating mga kababayan na dumalaw sa Corales at sa Narvacan at sa Vegan. Dito po tayo sa buong Pilipinas at sa ating mga kababayan sa abroad. Mang Kalo, kayo po. Iniimbatan ko kayo na dumalaw sa Narbacan Farmers Market at saka sa dito bibili ng bagnet. Narbacan bagnet sa Vegan bagnet. Ayan. Pag natikman niyo po ang bagnet ng Corales Meat shop. Meat Shop, paminsan-minsan makakalimot ka ng iyong pangalan. Biro lamang po, pero napakasarap po talaga. Mang Kalo, maraming salamat po sa inyong kwento at God bless you at mabuhay po kayo. Maraming salamat. Kasalukuyan kami nasa Vegan po. Vegan Plaza Hotel. Maraming salamat for welcoming us to your hotel kung saan kami nagkakwentuhan ni Mang Kalo. Maraming salamat. Mabuhay po ang vegan, mabuhay po ang Pilipinas. Ito po ang Cayetano in Action with Boy Abunda. Alam nyo bang ang Ilocos Abel hindi lang maganda, kundi subok din ng tibay? Pwede nga raw itong ipamana dahil tatagal ito tulad ng mga antigong bahay dito sa Vigan. Dito sa Vigan, 3 ang lugar na kilala para sa loom weaving ng Abel Cloth. Ang Barangay Mindoro, Barangay San Pedro at Barangay Kamangaan. Hi, Ma'am Bergie. Paano po kayo natutong mag-hobby? At sino po nagturo sa inyo? Natuto po akong mag-hobby nung ako'y tumira na dito sa Vigan. Bali, natuto ako, tinuruan ako nung aking auntie. Ate Bergie, ano-ano po mga produkto yung nagagawa niyo? Ay, ginagawa po namin dito yung mga table runner, placemat, kitchen towel, hand towel, yung pong mga beach towel, kumot, ginagawa rin po dito yung mga yan. Ito pong mga telang to, pwede rin po namin gawing bag, coin purse, sapatos. Yan, marami po talaga yung nagagawa ng mga produkto. Ate Bergie, paano po nakakatulong sa pamilya niyo po yung pag-hobby? Malaki rin po na itutulong niya kasi dito ako kumukuha nung ibinibigay kong baon ng mga anak ko na nag-aaral.
Ang pinakang masayang parte naman po dito sa paghahabi, halimbawa po, may mga turista na dumadating dito sa amin. Masaya kami kasi proud po kami na napapansin yung, na-appreciate nila yung ginagawa namin. Ate Virgie, ano pong pakiramdam na isa po kayo sa nagpapanatili ng tradisyon ng paghahabi? Masaya po sa pakiramdam at saka ang importante po sa lahat kasi dito yung may papasa mo sa mga susunod pang mga henerasyon. Para sa akin, ang mensahe ko sa kanila, pag-aralan nila tapos ituloy-tuloy lang nila, may enjoy nila kung paano maghabi. When in Vigan, ang abel hindi lang pasalubong sa mga kaibigan, perfect wear pa na personal ninyong maiibigan.